Okay. So, parang kakilala ko kayo lahat. Hindi lang kapitbahay, hindi lang kapamilya, hindi kundi kapatid talaga. Kasi dahil sa joint fellowship ng Cavite Region, kaya nagkakilalang tayo. So, malaking malaking pagkakataon yung joint fellowship na naitatag na magpapatuloy hanggang rapture. Bahala kayo kung aatin kayo o hindi, basta magpapatuloy po yung joint fellowship ng Cavite Region. Okay. So, handa na po ba kayo? Okay, so parents joint fellowship po ngayon. Kaya parang mas konti ang lalaki. Konti ang mga lalaki. Mas marami yung mga babae. Saan kaya ang mga asawa ninyo? Iba. Nasa ibang bahay? Wag naman, sana ano. Oo, parent fellowship pero konti lang ang mga lalaki ano. Konti lang ata ang mga lalaki sa langit. Lugi naman kami ano. Okay, so manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa kahabagan po ng aming Panginoon. Inabot mo po kami sa pamagitan ng Ebanghelyo sa mga nagsakripisyo na mga ginagamit po ninyo na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Ang mga missionary at ang mga naligtas sa Pilipinas. At kami ang lahat ay naimbitahan ng Bible Seminar upang malaman po namin ang katotohanan. At naunawaan po namin at pinaunawa po ninyo sa amin na ang aming mga kasalanan ay napatawad na magpakailanman. Dahil sa dugo ng Panginoong Hesukristo na dumanak doon sa cross, kaya kami, Panginoon, ay naging malinis, naging ganap, at tumanggap ng buhay na walang hanggan at naging anak ng Diyos. Kaya hindi po namin kayang ang buhay namin ay ipapasalamat sa nagawa po ng Panginoon sa amin at ng pag-ibig ng Panginoon sa amin. Kaya ang pagkakataon na ito sa nalalabi naming buhay ay dapat gamitin po namin mabuhay sa Panginoon. Narito po kami, joint fellowship ng Cavite Region. Didalangin po namin na sa pamagitan ng fellowship na ito, hindi lang po kilala ang mga kapatid, kundi lumakas ang mga nanghihina sa mga testimony ng mga kapatiran. At sa pamamagitan din ng mga salita po ninyo, ay lumakas po kami. Kaya patuloy naming idalangin na palakasin mo po, buksan mo po ang mga puso ng lahat ng mga kapatiran at lumakas ang aming pananampalataya sa panahon namin na ng kahirapan bago dadating ang Panginoong Hesukristo. Salamat Panginoon sa po namin pinagkatiwala sa simula hanggang matapos. Sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus, naming tagapagligtas. Amen. Okay? Ano? Baliktad, wala kasi sa bundok yan. Sorry. Ganun pala, wala sa bundok yan, brother, kasi. Pasensya na po. Kaya pala, hirap na hirap ako. Di ko alam saan ko ilalagay. Dito, pangit naman. Salamat, Brother Arnold. Okay? So, ang pag-usapan po, ang pag-aralan po natin ngayon, yung blessing. Okay. Patungkol sa blessing. So, hindi physical blessing ha. Baka mamaya, uy, sa akin yan ha. Tumaya ako ng luto kanina. Baka may tumaya pa ng luto ha. Baka manalo ako. Hindi po, spiritual blessing ang ating talakayin po. Okay? Spiritual blessing na nakasulat dito sa Apokalipsis na sinulat ni Apostol Juan. 7 blessing. Gusto niyo yung dagdagan? 10 o 20? 7 lang kasi yung oras eh. Kunti lang ibinigay sa akin, 45 minutes.
Okay? Kasi mas maganda yung fellowship ninyo mamaya. Okay, so buksan po natin ang ating aklat ng Apokalipsis o Revelation. Pahayag. Okay? Pareho lang. Oh, Bisa-Bisaya, pinadayag. Okay. Okay, buksan po natin chapter 1. Unang blessing na ating titingnan ay nasa chapter 1 verse 3. And then mamaya ay ikalawa hanggang ikapito. Itong blessing. Okay? Na konektado. Okay. Konektado sa mga naligtas. Okay. So, ito ang gusto natin blessing, di ba? Ayan yun ang blessing. Parang walang sumasagot. Oo. So, pero itong pinakamahalaga na matanggap ng tao, spiritual blessing, kaligtasan, hindi yung kayamanan, hindi yung pira. Sa mundong ito, ang blessing ay pira. Okay. Tagumpay. Oo. Pero pag mamatay sila, wala silang buhay na walang hanggan, yung blessing nila ay naging bangungot. Okay. Verse 3 po. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Mapalad ang bumabasa at nakikinig ng mga salita ng propesya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito, sapagkat ang panahon ay malapit na. Okay, so mapalad. Okay. Mapalad ang mga bumabasa. Okay, una, bumabasa, then nakikinig. Okay, hindi lang binabasa po ang Biblia, no? At ang nakikinig. Okay. So, di ba, ang pananampalataya ay mula sa pakikinig. Okay? So, then ang kasunod, okay, ng mga salita ng mga propesya. So, itong buong Biblia ay ito pong buong Biblia ang binabanggit po na propesya o kasulatan o nasusulat dito. Ito po buong Biblia. Okay? Buong kasulatan. Okay, di ba? Ang buhay na walang hanggan ay nagpatotoo tungkol kay Hesus Kristo. Okay. Then, tumutupad. Okay. So, bumabasa, nakikinig, and then tumutupad. So, doon sa tumutupad lang. Okay. Maganap ang kaligtasan at ang ating gantimpala. Okay. So, hindi yung nakinig lang. Okay. Sapagkat ang panahon ay malapit na. Okay? So, ano po yung unang blessing na nangyari sa ating buhay? Okay? Nung naligtas po tayo. Okay, tama po ba? Dito sa Biblia, sinulat ni Apostol Juan, si Apostol Juan, ang pinakamaraming nagsulat ng blessing. Okay, mga kasama yung everlasting life or eternal life. Okay. 23 ka word na binanggit po niya. Okay? Yung blessing mula sa Ebanghelyo ni Juan hanggang sa 1 John hanggang 3 John. Ganun po. So, ibig sabihin po, una muna, yung napakinggan natin at tinutupad yung utos na blessing. Unang blessing na natanggap po natin, yung buhay na walang hanggan. O, di ba? Sa John chapter 12 verse 50, so ano pong nakasulat doon? Nalalaman ko na ito ang utos ng Ama na buhay na walang hanggan. Okay? Sa Juan chapter 12 verse 50, sige, tingnan po natin. So, dapat
lahat po, meron ng bit-bit na po itong buhay na walang hanggan. Meron na po tayong lahat. Okay? So, ang Biblia ay tinatawag din na kautusan. Okay. Meron sa Old Testament, may 600 kautusan. 613. And then, sa New Testament, merong kautusan na 1,000 mahigit. Pero sumatotal, pag-isahin, okay, itong buhay na walang hanggan. Okay? Okay, sa Juan chapter 12 verse 15, nakita nyo na po ba? Okay. So, sabay-sabay po tayong babasa. 3 to 1. Nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Kahit ang mga bagay na sinasabi ko ay aking sinasabi ayon sa sinasabi ng Ama. Okay. Kaya dun sa chapter 5 verse 13, 29, saglit. Chapter 5, verse 39. Okay. At wala, 39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan. Oh, ito pong buong Bible. Okay. Or dito, nung sinabi ito ni Apostol Juan, yung Old Testament. Okay? Sinasaliksik ninyo ang kasulatan. Okay? Sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroong kayong buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpatotoo tungkol sa akin. Okay? So, yan po, ang unang maganap muna sa atin na blessing. Buhay na walang hanggan. Kaligtasan muna. Kasi kahit ano pong makamit ng tao sa mundong ito, kung walang kaligtasan, ay hindi po blessing yun. Okay? Then, doon sa chapter 6, verse 40, ano po ang nakalagay po doon? Basahin po natin. 3 to 1. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakita sa anak, at sa kanya'y sumampalataya, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. So, yun po ang dapat matupad muna natin sa ating buhay. Okay? Kaya lahat po ba, meron na pong buhay na walang hanggan? Kung wala pa, Bible seminar ulit kayo. One-on-one Bible seminar. Okay. So, kasi kung wala pa po yun, hindi po natin, hindi nyo mapakinabangan yung ikalawa, ikatlo, ika-4, ika-5 blessing, ika-6, ika-7 blessing. Hindi rin po ninyo mapakinabangan. Okay? Bakit? Kailan matupad muna sa atin yung first blessing, yung buhay na walang hanggan. Okay? So, wala dito yung buhay na walang hanggan sa verse 3, pero yung tuparin. So, wala pong ibang layunin o nais at nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay makarating sa kapagkakilala ng katotohanan. Okay? Upang maligtas. Okay? Kundi yung kaligtasan. Buhay na walang hanggan. Naintindihan po? So, sana po lahat ng mga nanay o parents, mga tatay, ay meron ng buhay na walang hanggan. Malinaw na po sa puso ninyo. Malinaw na po. Kasi po, marami pong nangawala sa church, ilang buwan lang, sigasig naman, ilang taon lang, sigasig naman. Then, 2 taon, sigasig pa din. 3 taon, sigasig pa din. Pagka 5 taon, wala na. Nagpapalitan po kami ng sermon since pulpit. Ako naman ay friendly na kinakausap po mga member. Then, lalo na kung Bisaya. Uy, Bisaya ka pala, Pastor. Ikaw, Bisaya ka ba? Oh, taga saan ka sa Bisaya? Taga dito, oh. Anong ibig sabihin ng anong Bisaya sa butas ang bulsa? Hindi man niya alam.
Hindi ka Bisaya. Butas ang bulsa. Ano talagang iba yung binabanggit, butas ang bulsa. Okay. So, kung natupad na po, then yung panahon ay malapit na. Ito pong the second coming of Jesus Christ. Okay? So, meron pong pinakamahalagang tuparin ng mga naligtas sa natitirang panahon po natin. Ano pong pinakautos ng Panginoong Hesus bago siya umakyat sa langit? Mag-enjoy kayo, ligtas na kayo. Yun po ba? Oh. Enjoy. Then, sa langit naman kayo mapunta, kaya i-enjoy ninyo ang inyong buhay. Maiksi ang buhay sa lupa. Kaya mag-enjoy na lang po kayo. Ganun po ba? Hindi. Ano po? Ipangaral ang salita. Okay? Ipangaral ang salita, ipangaral ang kaligtasan. Sa yung tinatawag na Great Commandments, dakilang utos. Okay? Dito sa Biblia, okay? Pagkatapos ng nagawa ng Panginoong Hesukristo yung kaligtasan, so merong dakilang utos na inuutos niya sa mga naligtas. Dakilang utos. Okay? Maraming kautusan, pero may dakilang utos pa. Great Commandments na dapat nating gawin hanggang sa huling hininga natin. Okay? Yung ating mga trabaho ay kailangan po natin kumain, kailangan po natin ang mga material things, pero yan po ay sideline na lang. Okay? Pero ang pinaka utos ng Diyos na matupad natin at gagawin natin, din kasama natin siya. Dito lang niya tayo kasama. Dito lang siya sasama sa atin sa utos na to. Kung gagawin natin. Okay? Alam niyo na? Ano po? Utos na to? Bago siya umakyat sa langit, anong ibinili niya sa kanyang mga alagad? Okay, memorize natin. Hindi? Kaya? Hindi kaya? Okay. Basahin na lang. Matthew chapter 28. So, ito po yung Great Commandments. So, na dapat natin tuparin, gagawin ng isang Kristiyano, ng isang naligtas. Kaya, naligtas po tayo dahil tinupad. Meron pong tumupad sa utos na ito. Nagbuhis ng buhay. Lalo ng ating mga missionary. Iniwan po nila yung maranyang buhay nila sa Korea. Pumunta dito sa bansa po natin o lalo na sa ibang bansa. Lalo na sa Africa, napakahirap para lang sa utos na ito. Okay, Matthew chapter 28. So, bagal-bagalan ko konti kasi maraming 16 years old dito. 65 pala. So, verse 19 to 20. Okay. So, itong apat na ebanghelyo, meron po itong utos na ibinilin si Jesus Christ na nirecord po nila yung dakilang utos na ito. Okay? Sa verse 19, kaya sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. So ito po yung sinabi niya doon sa mga alagad. Namatay na yung mga alagad, kanino na pong utos na to? Sino na pong tutupad sa utos na to? Sinong Kristiyano? Dapat ako. Ako. Sino pong tutupad? Ako. Ayun, malinaw. Ako. Okay? So, bautismuhan ninyo sila. Ibig sabihin, iligtas sila. Iligtas sila. Okay. Hindi yung bautismo lang. May meaning po yung bautismo. Okay? Kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Okay? So, ito po yung dakilang utos na matupad po natin sapagkat ang panahon ay malapit na.
So yung malapit na, so sa Bible Seminar, paulit-ulit nating ah, ginaganap sa churches po natin. Okay? Bakit po? Okay, paulit-ulit po natin ginaganap. Wala po ibang ah, gawain na dakilang gawain na sasamahan tayo ng Panginoon. Ito lang po, pagliligtas ng mga kaluluwa. Dahil mahalaga yung ating kaligtasan. Nung naligtas po tayo, gaano po natin na-realize na yung imposible ang tao maligtas, isa po ako dun. Yung kunting naligtas, isa po ako dun. Then, naging malinaw sa atin na mahalaga din po ito sa ibang tao. Tama po ba? Lalo na sa pamilya mo. Ligtas na ba ang anak mo? Bakit wala dito ang asawa mo? Ibig sabihin, hindi pa sila ligtas ata. Okay? Yung mga kapatid mo, yung magulang mo, pastor, malayo sila. Nandun sila sa Amerika. Mali, padalhan mo ng link. Okay. May pangako po sila. Pastor, ang tigas ng puso eh. Tandaan po natin may pangako po sila sa Gawa chapter 16 na kapag maligtas yung isang tao, mananampalataya ka sa panahong Isus, ikaw at ang iyong sambayanan ay maligtas. May pangako po ang Diyos. Tutuparin po ng Diyos po yan. Pero ang problema, bakit hanggang ngayon hindi naligtas-ligtas sila? Kaninong problema? Sa Diyos o sa atin? Atin kasi, wala kasi pira, pastor eh. Gusto ko sana silang uwiin kaso walang pira. Pero kapag may mga sakit, merong mga naglabasan naman yung pira, makagawa naman ng paraan, tama? O kahit malaki ang bill sa hospital, makagawa ng paraan at makalabas din. Tama? Kahit dandang libo, makalabas at makagawa ng paraan. Pero sana mas mahalaga? Yung sa hospital o yung maligtas ang pamilya natin sa impyerno? Okay, yung maligtas sila sa impyerno. Naintindihan po? Kaya, yun po ang unang blessing. Dahil ang panahon ay malapit na. Okay? Na ang Panginoong Hesus. Kaya doon sa ating mga Bible seminar, ay paulit-ulit ang mga tanda. Nakita po natin. So sa mga tanda sa paligid ngayon, so yung mga nagsunod-sunod na lindol at sa Mindanao, sa Visayas, at Mindanao, sa Visayas, Mindanao. And then kalamidad, ay grabe man pong trahedya ng Cebu. Pagkatapos ng lindol, binaha. Hindi pa nga humupa ang tubig, binaha na naman. Parang, oo. Bakit po? Tanda, natupad po yung mga tanda. Tayo po yung para magising po tayo na gagawin po natin ang pagliligtas ng mga kaluluwa. Okay? So, yung mga tanda ay tayo po ang nakakita doon sa mga hindi ligtas. Nagpanik po sila. Wow, tayo nang isusunod yung the big one. Kaya naghanda po ang mga, alam po ba ninyo? Yung mga tao ay naghanda ng mga pagkain daw, flashlight, o yung mga para bit-bit na lang pag lindol, pag the big one na, bit-bitin na lang, hindi takbo. Kung makatakbo. So nagpanik ang mga tao, baka ang the big one ay susunod na. Sinabi ng P-box ay marami ang mamamatay, maraming guguho ang mga building. Apektado lahat tayo kahit mga Kristiyano tayo. Okay? Then, collapse ang buong bansa natin. Bakit ang mga transpo doon sa mga pagkain, mga pagkain ay hindi makarating sa lugar natin dito sa Cavite. Diba? Masira yung supply ng bigas. Daan pa galing sa Mindoro, galing sa Norte na nagsusupply ng bigas dito sa atin. At gulay. Kung mga putol na ang mga karsada diyan, ay wala na. Wala na makarating dito. Oo. So, pero yun ng the big one ay kasama yung Cavite. Okay? Second blessing na tayo. Baka hindi natin matapos.
Okay, second blessing. Chapter 14. So, okay. Chapter 14, verse 13. Nakita na po? Sige, hintayin ko kayo. Huwag naman abutan nyo ng isang oras paghahanap. Apocalypse chapter 14, verse 13. Apocalypse or pinadayag ba yung Bible ninyo? Apocalypse chapter 14, verse 13. Okay, kita na. Okay, basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito. Mapalad ang mga namatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, sila'y magpapahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumunod sa kanila. Okay. Sino po yung mapalad? Hindi lang yung naligtas, so doon sa pagkaligtas natin, unang mapalad tayo. Pero, yung mamatay sa Panginoon, kinagalagay sa Roman chapter 14, 8 to 9. Ang mamatay ay sa Panginoon, ang mabubuhay ay sa Panginoon. Mamatay man o kung mabuhay ay sa Panginoon. So, nakalagay po dito, yung mamatay sa Panginoon. Meron pong okay, alam lang po ng lahat na namatayan ako ng anak. Nung namatay yung aking anak, sa kasagsagan po ng aming paghahanda sa Bible Seminar, so siya po yung driver ng L3 and then taga-sundo and then nag-ayos po siya ng mikropono. Wala naman pong nabalitaan ko na namatay sa mikropono. Pero oras na talaga na yun. So, may mga brother and sister na lumapit sa akin, nainggit daw sila na kamatayan ng aking anak. Ha? Gusto mong mamatay? Hindi, pastor. Namatay siya sa Panginoon. Paano kami kung mamatay kami doon sa paggala, base, outdoor, ano pa, sa isim, sa kibalin, kain ng kain. So paano kung doon kami mamatay? Tama nga naman pala, hindi pala sa gawain ng Panginoon mamatay. Doon sa galaan, may sinasabi ding nanghihina, natitisod, din namatay. Wala sa Panginoon. Okay. Nakuha po, yung mamatay sa Panginoon, yung hindi magbabago ang puso, bakit tayo tuloy-tuloy na nagligligtas ng mga kaluluwa? Kaya kami, hindi pwede talaga itigil yung ating pagliligtas. Kahit nagpagawa kami ng building, by cell group, sige, linggo-linggo. O, paano ka, pastor? Kaya mo ba? Di, kung mamatay, di patay. Palitan naman ako dito eh. Kaya huwag kayong mag-alala, palitan po kayo. Palitan naman ako pag mamatay ako. Alam ko na saan ako mamamatay. Sa too much talk. Salita ng salita. Sunod-sunod, linggo-linggo. May 5 cell group kasi kami. Linggo-linggo. Sunod-sunod. Okay. So, kailangan po yung may pangaral ng Ebanghelyo mamatay sa Panginoon. So, ayon sa survey, umabot halos mahigit 60 million ng martyr na matay sa Panginoon. May pangaral lang ang Ebanghelyo. Maabot lang ang mga tao na inutos ng Panginoon na ipangaral nga. Okay? Hanggang sa katapusan ng mundo ng ating daigdig, ng ating panahon. Okay? Kaya, walang hadlang, walang hadlang na maipangaral natin ang Ebanghelyo. Dahil kung tumigil po yung mga alagad, wala na pong maligtas makarating sa Europe. Okay? Pero lahat pong naligtas ay tuloy-tuloy po nilang mayroon pong gagawa po talaga. Okay? Yung mamatay sa Panginoon. Okay? Yung magbuhis ng buhay para sa Ebanghelyo. Kaya sinusuong po natin ang mga panganib kahit
Hindi natin yung alam yung lugar, maraming NPA ba? Okay, Abu Sayyaf ba? Okay, sa Sultan Kudarat. And then, pero di po tayo natatakot. Sa Tagkawayan dati, first mission ko, nagsabi ang mga kapatiran, maraming NPA dyan, pastor. Sa taas na yan, huwag kang pumunta. Sabi din ng mga missionary, maraming NPA dyan sa lugar na yan at sa bundok na yan. Kaya hindi din sila kaya, hindi pwedeng puntahan. Pinuntahan ko. Wala namang mga NPA, wala akong nakitang NPA, mga mukhang NPA lang. So, wala po. Siguro, takot sila ma-born again. Maligtas. Wala naman po. Okay, so, mapalad yung namatay sa Panginoon. And then, ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Okay? So, pahinga na, and then tatanggap na lang ng gantimpala. So, kapag tayo namatayan, kapag naligtas na po yung ating pamilya, ay hindi po tayo parang umiyak na halos magmamatay-matay, kaiyak. Sinasabi ng Biblia ay mapalad sila, nagpahinga na sila. Tayo, magdurusa pa lang. Tayong naiiwan, nasa pagdurusa pa. Pero sila, na namatay, basta ligtas ha, pero hindi naman sila ligtas, ay, yan po ang dapat nating iyakan sila. Bakit nagtamad-tamad ako, akala ko, hindi pa siya mamamatay. So, lagi kong in-example yung nag-imbita sa akin na taga Visayas. Bisayang pastor ang kailangan. Kaya kasi mamamatay na yung aking tatay. So doon pa sila kumilos kasi matigas daw ang puso noong sila ay malakas pa yung tatay nila. So ang katwiran nila matigas ang puso ng tatay nila. Inimbita ako. Mahal ang pamasahe. Okay lang kasi mahal ang kanila naman ang pamasahe ng eroplano. Okay, punta ako. Sumunod ako sa utos ng missionary. Okay. Pagpunta ko doon, saan yung i-Bible seminar natin? Saan yung pangaralan ko o i-Bible seminar ko? Yan po. Pagtingin ko, ganito po ang tatay niyang i-Bible seminar ko. Hindi ako dapat ang inimbita dito, yung funeralia, yung St. Peter. Bakit hindi ako marunong magbalsamo? Di dali-dali ako panalangin. Sit up agad ang panalangin. Hindi pa tapos yung panalangin ko para sa first session 5 session. Makarating pa ba yan sa 5 session? So, unang session pa lang, pag opening prayer, kasi malakas po yung kanyang hinga Marinig na rinig ko. Tapos na po to. Sabi, Amen. Sinabi ko na, hindi ko na rin tinapos yung aking panalangin. Nag-iyakan na sila Sabi ko rin, Amen. Tapos ang Bible seminar, umuwi kami ng luhaan ng missionary. Walang imikan kami dalawa. Kasi namatay. Hindi po ganon. Okay? Yan po kasi ang busy po kasi tayo. O busy kasi ako. Kaya hindi ko kaya silang puntahan. Naintindihan po? Kaya nahuli ang lahat sa kanila. Okay? Sana po yung meron pang natitirang panahon ay ilaan po natin. Ang natitirang panahon natin ay ilaan po natin una sa pamilya po natin at sa mga patuloy sa ating evangelism. Okay? Third blessing. Third blessing po. Chapter 16. Ako, third blessing. Third blessing. Okay? Chapter 16 verse 15 ng Apokalipsis pa rin tayo. Basahin natin sabay-sabay. Nandiyan na po. Okay? 1, 2, 3. Masdan ninyo. Ako dumarating na gaya ng magnanakaw. Mapalad ang nananatiling gising at nakadamit upang siya'y hindi lumakad na hubad at makita ang kanyang kahihiyan. Okay. Konektado po ito. Mapalad ang mga nanatiling gising at nakadamit
Okay? Anong meaning ng nanatiling gising? May natutulog. Okay? Doon po sa chapter 25 ng Matthew, meron pong parables of yung 10 virgin. Okay? Yung 10 virgin na naghihintay ng mapangasawa. Okay? Ng bride. Okay? Then, nakatulog silang lahat. Okay. Pero yung 5 doon ay merong ligtas, mayroong langis. And then, yung 5 ay hangal, walang langis. So, nakatulog sila, pareho. Sabihin, walang banal na espiritu. Yung walang ligtas, hindi ligtas. Yung ligtas lang may banal na espiritu. Okay? So, dito, okay, yung nakatulog, okay, ang meaning ng nakatulog, yung makamundo ng ating isip. Okay? Sa puro trabaho na lang. Okay? Hindi, bahala sila. Oh, sister, may evangelization tayo ngayon. May cell group Bible seminar tayo. O may trabaho ako. O busy ako. So maraming hindi matapos ang dahilan. O, pasensya po, sister, may sakit ako. Wala naman eh. Okay? So ganun po. Sila po yung natutulog. Nakalagay sa Ephesians chapter 5, nagisingin sila. Gisingin sila. Okay? Bakit sinasabi ng Biblia na gisingin ang iyong natutulog? Yung mga makamundong kaisipan. Okay. Ligtas na pero naging makamundo po ang kaisipan natin. Puso natin. Okay? Kaya yan po ang natutulog. Yung gising po, yung masipag sa paggawa ng gawain ng pagliligtas. Sama ako dyan. Meron din pong pag-announce ng mga cell group leader, mag-evangelize tayo. Itong oras na ito, itong pizza na ito, may sumasama naman, pero kakaunti. Pero kung bilangin, pag-report, marami naman. Maraming lista sa listahan. Sana yung listahan ay ma-rapture. Kaso hindi. So yun po. Ay sila po ay pagdating ng Panginoon, siyempre tatayo sa harap ng Diyos, tayong lahat. And then, tatayo sila ng, ano po itong hubad? Kahihiyan. Tanungin ba ng Panginoon? Mabuti, nagtatagumpay ka sa iyong trabaho, or umasinso ka, or yumaman ka. Okay. Good. Nakapag-aral ka sa iyong anak, naging engineer, naging doktor. Good. Sabihin ba ng Panginoon yon? Hindi po. Sabihin ng Panginoon, tamad at masama at tamad na alipin. Sa Matthew chapter 25, merong parable of talent doon. Yung tinago, yung ibinigay na talent sa kanya, itinago ng atwiran pa sa kanyang katamaran. Itinago yung ibinigay. Pero yung nabigyan ng 5 o 2, agad-agad, pinapangalakan nila agad yung kanilang tinanggap. Pero itong nabigyan ng isa na lang itinago pa. Kaya pagharap nila sa Diyos, nung nagsulit sila, yung iba ay nagsalita ang Panginoon, okay, pumasok ka. Matapat at magaling na alipin at tapat na alipin. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Pero yung isa, sinabi, anong sinabi? Masama at tamad na alipin. Anong gusto niyo marinig? Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon o masama o tamad na alipin? Sana. Sabi ng iba, sana all. Pero sana po magawa po natin ito. Okay? So yan po ang meaning. Hindi po tayo pwedeng matulog. Spiritual, makamundong isip. Dahil realidad po versus realidad. May kahirapan tayo, kailangan yung trabaho, kailangan yung pira, kailangan mapakain yung pamilya, kailangan kumita. Pero, kapag doon na lang, tulog ka po. Kung hindi ka man lang makibahagi sa pagliligtas ng iglesia, tulog ka po. Dapat gumising ka. Naintindihan po?
spiritually. Okay? Kaya mahirap, alam po ba ninyo, mahirap gisingin nyo, pagising-gising, patulog-tulog lang. Tama mo ba? Oh, sister, binibisita natin. Oh, sister, oh, brother, matagal na kitang hindi nakita sa church. Mag-church ka naman, namimiss ka na namin. Anong sagot? Kasi ganito, sister, eh. Natisod ako eh. Ganito po. Marami silang mga dahilan. So, anong gagawin natin? Gisingin sila. Gisingin sila. Ibig sabihin, i-encourage natin sila. Malapit na ang Panginoon. Kailangan natin magsama-sama magpapatuloy. Okay? Walang solusyon sa labas, kahit anong problema mo. Pero habang nanatili ka sa church, may solusyon na ang Diyos. Okay? Fourth blessing na tayo? Fourth blessing na ano? Kasi may tatlo pa. Okay, fourth blessing. Okay, chapter 19. Chapter 19 po. Ng Apokalipsis, chapter 19. Okay, verse. Okay. Verse 9. Chapter 19, verse 9. Okay, basahin natin sabay-sabay. 3 to 1. At sinabi ng anghel sa akin, isulat mo, mapalad ang mga inanyayahan sa hapunan ng kasalan ng Kordero. At sinabi niya sa akin, ito ang mga tunay na salita ng Diyos. O inanyahan, doon sa chapter 22 ng Matthew, meron pong parable of kasalan. Inaimbitahan ng lahat, maraming naimbitahan, maraming tumanggi sila. Sinabi ng Panginoon, okay, yung mga nasa lansangan, mga pilay, mga bulag, mga may sakit, yun na lang ang imbitahin. Okay. So, yun po ang kalagayan po natin bago tayo naligtas. May mga sakit tayo, masamang tao tayo, makasalanan tayo. Okay? Then, naanyayahan. Okay. Mapalad ang mga naanyayahan. Yung tumugon. Okay. So, halos pareho lang po ang meaning doon sa mga naligtas. Nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Nainanyahan sa hapunan ng kasalan ng Kordero. Okay? So, pagdating ng Panginoong Hesukristo, dating ng Panginoong Hesukristo, rapture. Kukunin ang mga totoong ligtas. Iwan ang hindi totoong ligtas. Okay. Bakit hindi may hindi totoong ligtas? Kasi nga po hindi kami makahula kung sino po talagang ligtas sa church. Okay? Kasi biglang mawala. Mabuti pa yung aso ay bumabalik. O pusa, wala. Pero sila kapag mawala, hindi na bumabalik. Okay? So, ganun po. Pagdating ng Panginoong Hesukristo, yung meaning ng kasalan sa rapture. Okay? Yung hindi na talaga nagdududa sa kaligtasan, hindi po kayo mag-alala dahil kasama po kayo sa rapture. Okay? Then, fifth blessing. Fifth blessing. Pangilang blessing na tayo? Fourth blessing. Fifth blessing na tayo. Okay, dito sa fifth blessing. Panglimang blessing. Chapter 20. Okay? Chapter 20. Ito din po ay related. Okay, dito na lang po sa verse 6. Chapter 20, verse 6. Okay. Basahin natin sabay-sabay, 3 to 1. Mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay na muli. Sa mga ito ay walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila ay magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Okay.
Ito din po ay mangyayari sa rapture. Sa 1 Thessalonica chapter 4, nakalagay po doon yung ginagamit natin sa ating Bible seminar na ang unang namatay kay Kristo ay bumangon muna. Sila muna ang unang bumangon and then ang namatay, ang mga buhay ay kukunin. Kukunin. Ito po yung rapture, unang pagkabuhay muli. Okay, unang pagkabuhay muli. Okay? Pagdating ng rapture, babaguhin ang ating katawan. Okay? Katulad sa katawan ni Jesus Christ. Okay? Yung mga verse doon ay, okay, sa Pilipos chapter 2 verse 19. So, nandun po ang mga verse. Babaguhin ating katawan katulad sa katawan ni Jesus Christ. Then, yun po ang unang pagkabuhay. Si Jesus Christ nung muling nabuhay, ay nagpakita siya sa kanyang mga alagad na katawang glorified body. Muling pagkabuhay na katawan. Ganon din po ang ating katawan na sa muling pagkabuhay. Wala nang kapangyarihan ng kamatayan. Ibig sabihin, yung kamatayan na binabanggit yung impyerno. Ikalawang kamatayan. First death, ang physical na kamatayan. Ikalawang kamatayan ay yung impyerno. So wala na pong walang mapunta sa impyerno doon sa muling unang nabuhay. Okay? Yung sa rapture. So sigurado ka ba makasama ka sa rapture? Kasama po? Parang wala, ayaw. Hindi ko tatapusin ito. 6 blessing. Okay? So dito po sa 6 blessing, okay, chapter 22. 6, so isa na lang. Kasi, okay, basahin po natin in verse 7. Ako'y malapit nang dumating. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng propesya ng aklat na ito. So, ganun din po. Related lahat, konektado lahat sa ating mga binasa. Pero in verse 12, okay, dito po tayo sa verse 12. Basahin po natin 3-1. Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang lahat, ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ang bawat isa, individual po ito. Ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Kaya, ito po yung ating kayamanan. Yung ating reward, gantimpala. Alam po ba nyo, gaano kadakila? Ang iba, ini-small po yung nagawa nila sa church. Ang kanilang sakripisyo sa church, ini-small po nila. Okay? Pero sinasabi ng Biblia, sa Matthew chapter 10 verse 42, na kahit ang sino mang nagbigay ng isang baso, malamig na tubig, na isang baso sa pinakamaliit na kapatid kong ito, ay hindi mawala ng gantimpala. Biro mo niya, napakasimple, napakamaliit, liit lang na bagay, hindi ka mawalan ng gantimpala. Paano na yung butas ng bulsa mo sa ambagan, pawis. So yung mga kapatiran, habang natouch po ako, habang nag-street evangelism, ulan, init, gabi na, so nagbahay-bahay pa rin sila. So natouch po ako sa kanila po talaga. Pinuri ko ang Diyos sa kanila. Okay? So ganun po. Bakit? May malinaw po talaga, bakit may gumagawa sa ganung sakripisyo. Malinaw sa kanila yung gantimpala. Naintindihan po? Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala. So, ang makatanggap lang yung ayon sa ating nagawa. Kung anong nagawa mo, kung meron ka nagawa, kung wala pa, gawa ka na. Dahil sa pagdating ni Jesus Christ, so di mo na magawa. Okay, last blessing na tayo. Kasi oras na para tapusin. Okay, last blessing. Okay. Tuwan-tuwa na sila sa last blessing, kasi tapos na. Sige po, basahin na po natin. Chapter 22, verse, chapter 22, okay, 14. Basahin natin sabay-sabay, 3-1. Mapalad ang naghuhugas ng kanilang damit upang sila ay magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng bunga at papasok sa lungsod sa pamagitan ng mga pintuan. Siyempre, ang mga ligtas din ito. Pero naghuhugas ng kanilang mga damit.
Ibig sabihin, kailan po, itong damit na ito po ang damit ng kaligtasan ayon doon sa Isaiah, ilista nyo na lang dyan sa Isaiah chapter 61 verse 10. Ito po yung damit ng kaligtasan. Okay? Okay, sa maraming verse, sa Hebrew chapter, okay, um, and then, nakalimutan ko, ito na lang, yung sa sa First Peter chapter 1, maraming mga verse, pero chapter 1 verse 18 to 19, okay? Nasa dugo ng Panginoong Hesukristo na hugasan ng ating, tayo nalinis at nahugasan. Okay? Okay? Natubos naman magpakailaman sa Hebrew chapter 12 at sa 9 verse 12. Okay? Tayo po ay nahugasan na. Okay? And then, ibig sabihin wala nang kasalanan. And then, magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay. So ito po yung symbolic of eternal life sa Genesis chapter 2 verse 9 na merong puno ng buhay doon. Puno ng buhay. May puno ng pagkakalam ng mabuti at masama na kinain nila Adan at Eva at may puno din ng buhay. Yun po ay symbolic of the eternal life. Okay. So, yung sa pamagitan ng okay, yung punong kahoy, okay, ng buhay. Okay? So lahat konektado sa kaligtasan. Okay? Na papasok po tayo sa langit. Okay? And then lahat na merong kaligtasan. Okay? May buhay na walang hanggan. Okay po? So, naintindihan ang topic? Nagustuhan po yung blessing? Kung ayaw ninyo, magdamag, i-extend ko. Bahala na, pagalitan ako ni Pastor Kim. Pero nagustuhan po ninyo ang mga 7 blessing? Okay, gagawin po ninyo. Manalangin na po tayo. Dakilang Diyos, salamat po, Panginoon. Salamat sa dakilang kaligtasan at sa blessing na ibinigay mo po sa amin. At lalo pang tumanggap kami ng pagpapala kapag gagawin po namin ang inuutos ng Panginoon na magligtas ng mga kaluluwa. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na nagsama-sama ang Cavite Region para sa Parents Fellowship upang magpalakasan at lumakas at maggumising ang mga natutulog at upang hindi kami mapahiya sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Salamat, Panginoon, muli sa iyong salita. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, namin tagapagligtas, ito po aming dalangin. Amen.